Hello mga kabagyan! Farm update nga pala tayo for today's video. May bago nga daw kasing tanim sa farm, kaya heto nga't napasugod na naman ako. At alam nyo na, dadaan na naman tayo dito sa Golden Gate Bridge, tsaka dito nga sa Amazon River. 4:30 pa nga lang ito ng hapon, kaya kung makikita nyo ay medyo mataas pa nga si Haring Araw. At kung napansin nyo nga sa unahan ay may kasama nga akong dalawang bata at yun po ay sinakambal. Tama mga kabagyan, kaya last week nga na nasa Baguio kami ni na Daddy Vin at ng Baby Aji, ay yun nga sa kadahilan ng sinundo na namin sila at iuwi na namin sila dito sa Isabela. Kaya ayan, kasakasama ko nga na naman sila sa mga vlog ko. Kasakasama ko dahil wala nga akong ibang mapag-iwanan, dahil akong mami lang naman nila ang gusto nilang kasama. At dahil nga sa ilang araw na daw na nag-uulan dito sa Isabela, hayan nga at maputik pa nga yung ibang ang daanan. Mabuti na nga lamang at dito nga lang yan sa bungad, kaya nakadaan na nga kami dito sa tabi nga ng sitaw. At sa halos 2 linggo nga akong hindi nakapasyal na naman dito sa farm, hayan nga, tangahaba nga na naman ng bunga netong ang sitaw. Pupwede nga na naman silang pitasin para nga maibenta at ulamin. And yes, tama mga kabagyan na yung mga gulay nga na nahaharvest dito sa farm ay binebenta namin. Bonus na nga lamang yung kukuha kami ng fresh na gulay para nga ipang ulam namin. At yun nga ang isa sa ikinaganda kapag may sarili kang ang mga tanim na gulay-gulay. Sa mga pagkakataong ito nga mga kabagyan ay papunta na nga kami kung saan nga nila itinanim yung mga sibuyas. Yes mga kabagyan, hindi nga kayo nagkamali sa pagkakarinig nyo dahil yung sibuyas nga yung tinutukoy kong bagong tanim dito nga sa farm. Hindi ko na nga sila natulungang magtanim dahil late ko na nga mabasa yung chat nila kuya na itutuloy pala nila ang magtanim kinahapunan nga. At for your information nga mga kabagyan, first time nga lang din naming magtanim nga ng sibuyas dito nga sa farm. At nagulat nga ako dahil pareho lang din pala ang proseso sa pagtatanim nga ng palay. Kaya kung napansin nyo nga sa video kanina mga kabagyan ay nagraop nga sila nung punla ng sibuyas o nung laso. Hindi ko alam kung ganito ba talaga yung tamang proseso nga ng pagtatanim ng sibuyas or sadyang na-excite nga lang talaga sila kuya. Kasi nung ipinakita nga namin sa ate kong nagbigay sa amin nung punla yung ginawa nila ay nagtaka siya dahil bakit napakarami nga daw ng tubig. Ay pasensya na, eka nga namin dahil nga dito nga sa Isabela ay sanay silang nagtatanim nga ng mga palay-palay. Kaya ang feeling nga nila sa itinanim nilang sibuyas ay palay na rin. Char! Kaya sa mga nakakaalam nga kung ano talaga yung tamang pamamaraan ng pagtatanim nga ng sibuyas ay maaari nyo po bang i-comment dito para nga sa susunod ay alam na nga po namin ang gagawin namin. At dahil nga sa tapos na nga rin nilang itanim yung mga sibuyas pagkadating ko pa dito sa farm, hayan nga at naisip kong tulungan na nga lang si ate na mag-harvest nga ng bunga netong ang mga sitaw. At para nga po sa kaalaman nyo mga kabagyan, hetong ang sitaw na haba ay binebenta po namin ng per kilo. Yung per kilo nga na iyon ay halos isang big kiss na nga po at parang ang 1 kilo ngayon ay nasa 60 pesos nga. At marami-rami na nga rin pala yung isang big kiss mga kabagyan. Kaya bigla ko ang naalala nung mga panahong nakatira pa ako sa Maynila na 5 piso nga yung isang piraso nga ng sitaw. At ganito nga pala kadami yung tinutukoy kong isang big kiss sa inyo mga kabagyan. At alam nyo ba mga kabagyan na kapag ganito ngang sitaw na haba, ang paborito ko ang luto neto ay adobo. Kayo ba kung tatanungin ko ano nga ba ang masarap na luto neto ngang sitaw na haba para nga sa inyo? Sa pag-harvest ko ngang ito ay nakagawa nga lang ata ako ng 3 big kiss. Oo mga kabagyan, maganda pa nga sana ang mamitas kaso ay maggagabi na lalo namin makakasama pa nga akong bata. Kaya bago pa nga kami umuwi ay sinaglit ko nga muna si kuya at tinignan ko nga kung ano nga ang ginagawa niya sa mga tanim nga naming ampalaya. Ayan, at nadatnan ko nga siyang ginugupit niya yung mga dahon-dahon nga neto ang ampalaya. Tinanong ko pa nga siya kung ano nga ang tawag sa ginagawa niya, ay sinagot niya nga ako na pruning nga daw ang tawag dito. Ang pruning nga pala na tinatawag mga kabagyan ay yung tinatanggal nga yung mga excess ngang talbo sa bandang ibaba. Ginagawa nga ito para mas lumago at lumaki pa nga yung ampalaya. At kung makikita nyo yung mga tinatanggal nga lang ni kuya ay yung halos gumagapang na nga dito sa may lupa. Kaya nakatutulong nga din ang pruning sa main stem neto nga ampalaya para nga umakyat ito pataas. At huwag nga kayong mag-alala dahil hindi nga masasayang ito nga mga tinanggal ngang mga dahon. Tama mga kabagyan dahil po pwede nga rin pala itong maibenta. At sa pagkakatanong ko ay parang nasa 20 pesos nga ang 1 kilo. Meron na nga rin pala itong bulaklak at maliit nga na bunga. Kaya asahan nyo nga mga kabagyan, 2 to 3 weeks from na ay po pwede na nga ulit kami mag-harvest nga ng bunga neto ang ampalaya. At hindi ko na nga rin pinalagpas yung pagkakataon nga na masubukan ko nga rin ang mag-prune neto ang dahon nga ng ampalaya. Tamang-tama dahil meron na nga akong pansahog sa ulam nga naming tinola mamaya. Kayo ba mga kabagyan, ginagawa nyo nga rin bang pansahog sa tinola hetong ang dahon ng ampalaya? At yun lamang for today's video. Bye!